November, ito yung mga buwan na kinayawan ko. Kasi ito yung araw ng mga katatakutan. Panahon na hindi ka makakatulog, lalo na kapag narinig mo na ang mga kwento sa Magandang Gabi Bayan. Magandang gabi bayan, ngayong gabi kung kayo'y may nerbiyos o matatakutin, ipinapayo namin na wag muna kayong manood ng ating makatindig balahibong episode. Kung bakit? Ano ba yan? Lahat sila nanonood ng Magandang Gabi Bayan. JM, sino yan nasa likod mo? Wala naman eh. Parang ano naman to si ate, nananakot pa. Uy, Papa, huwag kang pumapak ng kuhol. Baka masobrahan ka at sumakit ang tiyan mo. Masarap din kasing pulutan to eh. Buti na lang katabi ko sina Papa at Mama mamaya. Ate, kaninong kamay yung nasa balikat mo? Ang OA, tsinelas ko lang yun. Habang nagkukulitan pa kami ng kapatid ko, hindi namin namalayan na. Oh, tapos na yung palabas. Patulog na kayo. Okay, pwesto na. Parang sumasakit ang tiyan ko ah. Sabi ko na sa'yo eh. Teka, pupunta muna akong CR. Mama, kuha mo ako dyan ng tubig sa galon. Ano ba yan? Nakalimutan pang magdala ng tubig sa CR. Nako, wala na palang tubig. JM, umigib ka na ng tubig sa balon. At doon na nagsimula ang kinakatakutan ko. Kung mapapanood niyo yung una kong video, 15 minutes ang paglalakad ko papuntang Bukal. Ganun kalayo yung igiban namin. Lalakbayin ng isang bata na mag-isa na tanging flashlight lang ang gamit. Papunta sa masukal at madilim na gubatan. Minsan tinatanong ko din sa sarili ko noon na mahal kaya ako ng pamilya ko? Isipin mo, 9:00 na ng gabi at mag-isa sa dilim at masukal na gubat. Pag-iigibin ka pa. Hays. Pero wala nang magagawa. Kung hindi ay mag-igib na lang. Mama, gabi na. Baka matuklaw pa ako ng ahas doon. Kailangan mag-igib ka. Walang panghugas ang papa mo. O yan, dalhin mo. Yung flashlight. Para may ilaw ka sa daan. Teka lang, isasama ko si Sandro. Si Sandro nga pala ay yung maaasahan, matapang at mapagmahal naming aso. Chu chu chu. Sandro. Sandro. Sandro, sama ka sa akin. Iigib sa Bukal. Anong iigib sa Bukal? Gabing-gabi na? Baka mapano pa ako dyan? Bahala ka dyan. Sorry, I'm out. Pampihira naman si Sandro. Hindi pa ako sinamahan. Malayo pa man din yung igiban. Huwag sana ako nito makatapak ng ahas. Hala, ano yun? Ano yun? Naku,
Kailangan ko na atang magmadali. Ang layo-layo pa kasi ng igiban. Teka, ano yung nasa puno? Nanay ko po. Takbo! Mama! Aray ko po. Mama! Yung flashlight, ayaw pa umilaw. Naku po naman. Bilis, 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 bilis. Bilis, 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 bilis. Ayoko na. Uwi na ako. Ayoko na. Mama. Mama, ito na yung tubig. Teka, bakit hindi mo to pinuno? Mama, natapon na yung tubig nung tumatakbo na ako. Para makauwi agad ako dito. Ganun ba? Kawawa ka naman pala. Siya, umigib ka ulit. Biro lang, hindi na ako pinag-igib pa ng nanay ko noon. Buti na lang at napagkasya pa ng tatay ko yung naigib ko. Mabuti na lang din at wala nangyaring masama sa akin. Simula ng gabi na yun, natuto na ako mag-stock ng reserbang tubig para hindi na ako mag-iigib pa ng mga ganong oras. Bilang bata, talagang nakakatakot yun. Minsan napapaginipan ko pa yung mga maliliit na nilalang na humahabol pa sa akin. Sana nagustuhan niyo tong kwento ko. Pabati nga pala sa aking mga nakakatuwang tagapanood. Laksus, Brianna, Champoy at syempre sa pinaka-cute na bata, Alison. Mag-like and subscribe na din kayo para hindi kayo bisitahin sa pagtulog nyo ng ating maliliit na kaibigan. Magandang gabi sa inyong lahat.